Okay, so kagaya po ng sinabi po ng ating kapatid, no? Ito na raw po ang huling Biyernes para sa buwan ng Feb-ibig. Pero ito po hindi nangangahulugan na dito po matatapos ang salitang pag-ibig. Kaya naman po ang titulo ng ating pag-aaral ngayon ay The Challenge to Love Your Enemies. Father in Heaven, maraming salamat po sa oras na ito na muli ako po yung ginagamit upang bahagi po yung salita na kung paano ito po yung nangusap po sa aking puso. I pray na mangusap din po ito sa puso ng aking mga kapatid. Dito man po sa face-to-face and doon din po sa mga nakikinig live, Panginoon. Nilapit ko rin po sa inyo na kailangan po ang maitaas sa pagbabahagi ko po ng iyong salita and less of me. And I pray na mababawal po namin, Panginoon, ang mga salita ito hanggang sa paglabas po namin ngayong oras po. Salamat po in Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, yung isa po sa pinaka-challenging na command na bigay ng ating Panginoon is na andyan na po no, sa ating title. Yung to love our enemies, no? Most difficult? Difficult ba? Yung totoo, real talk po tayo. Bukod po doon sa pagbibigay, ay difficult din po ito. Hindi po ba? Most challenging and most, difficult, radical. Hindi po ba? Napaka-radical. Kaya nga po, no, sa ating text ngayon, ang ginamit po natin is yung Matthew 5, 43 hanggang 44. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Even kayo pong nasa live stream, sabayan niyo rin po ako sa pagbabasa ng ating text for today. 1, 2, 3, go. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Again, ito po yung sa Sermon on the Mount, di ba? So doon naman po sa kapatagan, sa Luke, but to you are willing to listen, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Hindi ba mahirap? Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. Nagawa na po ba natin to? Na ipagdasal? Yung mga nakasakit po sa atin? Ipagdasal ng kabutihan, ha? Hindi yung, nawa, ganitong mangyari sa kanya. Naku! Hindi po ganoon, no? Yung talagang ipapanalangin natin na, Lord, bahala na po kayo sa kanya. We can talk to God, di ba? That is prayer. Sumama po yung loob ko, Lord, sa kanya. I pray na ganito, ganyan, di ba? Hindi yung kung ano-ano pinapanalangin natin na hindi natin alam, yun na pala yung kahilingan talaga natin. Diba? Ito pala si ate. Hi, ate. So, by the way, ito pong mensahe na ito ay nabahagi na po sa mga kapatid natin sa Shekinah, and I think naibahagi na rin po ito sa BOTR Sunday. Pero ito pong pag-ibig natin sa ating mga kaaway, this can bless us. And it can transform our own life. Totoo po yan. And it can transform this world into a better place. Totoo po yan. So, i-examine po natin. Sino ba yung kaaway natin? Meron ka bang kaaway? Pastora Verna? Dangerous lang ako yung preaching niya last week, di ba? Paano kung magkakaroon ng kaaway? Kung siguro sabihin niya, kung tanungin kita lagi, meron ka bang kaaway? Pwedeng sabihin natin, pwedeng nga sabihin ni Feby, wala akong kaaway kasi Christian ako. Di ba? Siyang tunay nga naman, di ba? Paano ka magkakaroon ng kaaway kung ang tawag mo sa sarili mo ay isang Kristiyano? Pero sino nga ba ang ating mga kaaway kahit tayo ay isang Kristiyano? Unang-una, sige nga po, okay, sorry for that. Anyone who curses you, siya po ay matatawag na kaaway natin. Whether you are a Christian or wala ka sa Panginoon. Sino man ang nag-curse sa iyo, you can consider it as an enemy. Sorry, maliit pa na po, no? Na-i-base ko siya dun sa hall. So, hindi po ba? Sino ba yan? Yung mga nagsasabi sa inyo ng mga masasama, ng mga masasakit, di ba? Nakalagay na nga din sa ating text, di ba? Sa 44, but I tell you, love your enemies. Ibig sabihin, may enemy ka. Sino yung enemy? Yung nagpa-persecute sa'yo. Sasawa na, paano mo naging kapatid yung nagpa-persecute sa'yo? Enemy mo siya. You can consider that person an enemy. Kagaya rin po na ginawa ni Shimei kay David.
Dito sa 2 Samuel 16:5 hanggang 8 at saka sa 13. Yan yung pinagtatapon niya ng bato. Yung hari at saka yung mga officers niya. Pinagsisigawan niya si David. Sabi niya, "You murderer!" Kagaya po nun, di ba hindi ba yan maituturing ni David na kaaway niya? Kinocurse siya, di ba? O anong sabi sa kanya? "Buti nga sa'yo, natitikman mo na ngayon yung ginawa mo." Yun ang sabi niya, "Murderer!" Na beses niya po sinabi. Pero anong ginawa po ni David? Nagpatuloy lang po siya sa paglalakad. Kahit na habang naglalakad sila, pababa ng bundukin, ng maliit na bundok na yun, patuloy po yung pag-curse sa kanya at pagbabato. Kay David, di ba? Sino pa ang pwede mo maituring na kaaway mo? Sige nga, next. Anyone who hates you. Walang may ayaw sa'yo. Excuse me po. Di ba? You cannot please everybody. Ako po ay, sana, kung ano naman po ito ng nakararami, ako po ay bingo announcer sa Pilipinas. Marami po akong tropa doon. Kasi marami naman po ako nare-receive na team. Ibig sabihin, marami akong tropa. Di ba? Pero meron din po sa akin inis doon. At kada bola ko po ng bola, hindi po tatama sa kanya yung pagka-bingo po niya. Ay kung ano-ano maririnig kong sinasabi niya. Kahit malayo naman, kahit sa pwesto ni Jeremy. Kung ano sinasabi niya, kahit di ko rinig, alam mo kung ano sinasabi niya, di ba? Meaning, I cannot please everybody. Kahit talk of the town po tayo na bingo sa Pilipinas. Di ba? You cannot please everybody. So, someone out there hates you. Sana na, hate mo ba ako, best friend Rosana? Hindi, di ba? Best friend ko yan eh. Sabi po, doon pa rin, di ba? Yung for some reason, or sometimes for no reason at all, ayaw talaga niya sa'yo. Naiinis siya talaga sa'yo. So that is a person who hates you. Diba? For either radical, yan, yung mga radical na yan, yung mga political, pinag-aawayan pa! Hindi ko siya bate kasi hindi siya fully green. Diba? Ay, huwag mo pansinin niya. Kasi ginawa. Pati ba naman yun, diba? But that is true, that's happening. Dahil ikaw to, hiwalay tayo ngayon. Hiwalay ang dilaw sa green. Alam niyo sa puti, tsaka sa no? Iyon po yung mga taong di ba? Sabi nga sa John, "If the world hates you, remember that it hated me first." Kung sa Panginoon nga, merong nainis eh. Sa iyo pa, Ate Christine? Alam nga naman, Irene, di ba? Walang naiinis sa'yo? Oh, real talk po tayo ha. So, sino ba po? Anyone who spitefully uses you. Totoo naman po yun. Marami pong magagamit. No? Who abuses, treats, despitefully, falsely accuses you. Narinig lang yung ito, kinumpleto rin pong sentence. Hindi mo naman narinig yung buong sentence, pero ito pala ang narinig mo. Ito. Dinagdagan mo na kasunod. Ito kasi ang ginawa niya. Blah, 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 blah. Falsely accuses you. Ginagamit ka rin. Porque oo ka ng oo. Ginagamit ka. Saan nila? Yan yung lagi ko sinasabi. Hindi porque okay ito na okay. Okay lang. Gusto ko pantay po tayo lahat lagi. Sino ba yan? Nakalagay dyan. Mahirap na po yung no? Inaamin ko naman po yun. Ako'y, ilan taon na? 46. Ha? 1977. 46. Mag-47 na ako, ibig sabihin. Yan. So, to mistreat you in any way, like yung ginawa nila sa Panginoong Jesus, yun nga sinasabi natin eh. Minsan akala natin, dahil Kristiyano tayo, no one hates us. Pero kung sa Panginoon nga eh. Diba? Nimistreat po ang ating Panginoon. Matthew 27, diba? Yung pinakalagyan, 27:30. Some of the governor's soldiers took Jesus into their headquarters and called out the entire regiment. They stripped him and put a scarlet robe on him. They wove thorn branches into a crown and put it on his head. And they placed a reed stick in his right hand as a scepter. Then they knelt before him in mockery.
and taunted, "Hail, King of the Jews!" And they spit on him and grabbed the stick and struck him on the head with it. O, ang Panginoon namin na ganyan eh. Sa'yo pa ba? Walang magaganyan? Sa akin pa ba? Walang magaganyan? Next, sino pa yung kaaway natin? Ang tanong po kasi dito is the challenge to love our enemies. Nakandito po tayo sa unang ano natin, who is our enemy. Next, para na makilala niyo po kung sino nga ba ang enemy natin. Anyone who persecutes you. Kaya na po natin ito nababanggit, di ba? Who persecutes you and pursues with repeated acts of enmity, hostility. Yung active opposition. Lahat na lang yung mali. Wala nang ginawang tama. Even nung mga bata tayo, ganun. Ito naman guys, si inang, lahat na lang ng ginawa ko ay mali. Like si Saul of Tarsus. Alala niyo po ba siya? Di ba? Anong ginawa niya sa mga Kristiyano? Anong ginawa niya, di ba? Ano? Oh, di ba? Grabe po ang ginawa niya, di ba? Kahit saan nagpupunta niya, pinagsisira po niya yung mga simbahan. Nag-house to house pa, Christian. Di ba? Nag-house to house pa, pinaghihilan niya yung mga babae at lalaki at pinadala niya sa kulungan dahil ito ay mga Kristiyano. Okay? Ganun din po, di ba, sa Acts 9:1-2. Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's follower. Eager to kill. So those are our enemies. Yung pinapersecute tayo. Yung pag-uwi mo, galing Kuwait, at ikaw ay natamnan na dito, pagdaan mo sa kanto, painom ka naman. Pasensya na bro, nagbagong buhay na ako. Weh! Praise the Lord! Ang tawag na sa'yo, di ba? Ano ba ang tawag sa atin? Burn against. Ano daw? Tawag ba yun? Burn against. Burn again. Burn again pala. Ano pa? Alive, alive, yes. Naku, yan na si Joseph, din si Alive, alive. Abay, totoo po yan. Ay, ayun na. Pastor naman. Di ba ganyan ang tawag sa'yo? You are being persecuted. Even lang ang family mo. Di ba? Anong sabi? Mamamatay tayo ng ganito. Ang sino mang umalis dito, isusumpa ko, Eka. Wala si Mike Mactal eh. Ganda ng kwento ng kapatid niya eh. No? Tough love po ang ginawa ng... Yung kwento ng kapatid po niya, nagkinuwento po niya kung anong ginawa sa kanila ni Mike Mactal. Tough love po ang pinakita po. Eh kaya naman po sila lahat po ay may pagkakilala sa Panginoon. Ano pa? Sa Acts 22:4, "And I persecuted the followers of the way, hounding some to death, arresting both men and women, and throwing them in prison. I used to believe that I ought to do everything I could to oppose the very name of Jesus the Nazarene. Indeed, I did just that in Jerusalem, authorized by the leading priests." Authorized. May authorization po siya na gawin yun. Kalahin po yan sa Galatians 1:13. "You know that I was like, what I was like when I followed the Jewish religion, how I violently persecuted." Violently. Ganun po niya dinescribe. Violently. Eh ngayon, ano lang naman, narinig lang natin, oh, yan na si Praise the Lord. Oh, yan na si Amen, Amen. Eh, yan na yung sabi tuliling. Di ba? Ayun yung mapagbasa ng Biblia. Yun lang naman, pero ito, violently. So, yung mga enemy natin can be a family member, sad to say, yes. Have you experienced that? Na-persecute ka? Ng iyong family member? Ng kapitbahay? Yes, yung mga katropa mo dati sa may kanto, sa sari-sari store, limang indahan niya, limang inday, di ba? Saan pa? Your co-worker. Yes, your co-worker. Kababayan. Sarili nating kababayan. Hindi ba? Or even the government representative. Local man o foreign. In other words, kahit sino po. Ngayon, ang tanong,
Bakit ba kasi kailangan nating mahalin ang ating enemy? Diba yan nga po yung isa sa difficult, radical na command ng ating Panginoon to love our enemy. Bakit kailangan? Why? Sige nga, sa palagay nyo, Amy, bakit kaya kailangan mahalin natin yung ating enemy? Sabi ko nga kanina, pwede sabihin mo, I'm a Christian, hindi ako dapat mayroong kaaway. Pero meron. Akala mo lang wala. Pero meron. Meron! Eh, ako po'y Sharon yan, pero ginagamit ko lang po ito paminsan-minsan. Kahit na hindi po Sharon yan. Hindi po ba? Ang reason po, no, di ba? Is, sige next, so that we can be like God. Hindi maging Panginoon, ha? Christ-likeness. To be like God. To be sons of our Father in heaven. Eh kung hindi ka magiging mapagmahal, even sa iyong kaaway, eh hindi ka magiging katulad ng ating Panginoon na minahal ako, minahal ka, minahal tayo, kahit tayo ay considered as mga kaaway. Matthew 5:48, di ba? But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect, who is kind to evil and thankful men. So we have to aim for perfection. Because we are serving the King of Kings, the Lord of Lords, of course, He deserves perfection, excellency. Kaya po sa mga nag-aaral ng NLD, anong ginagawa? Pagkatapos ng kada book na natatapos yun, anong ginagawa natin? Nag-check out. Para makita yung level of proficiency natin. Of course, hindi ito pwedeng aral na patsyam-tsyam lang, aral-aral lang, added knowledge lang, pero wala pa rin talagang natuto. Narinig mo lang, yun yung lagi sinasabi, no? Narinig mo lang, pero hindi mo talaga pinakinggan. Hindi po ba? Kaya po kahit hindi po NLD, kahit yung glowing strong pa yan, intentional moves, so I make it sure na meron pong check out. Para makita natin kung talaga ba namang nakikinig sila kahit kumaatin. Pwede natin sabihin, bakit parang ano ba yan, very complex kasi, no? Sabi, love your enemies, di ba? Pero dapat wala tayong enemy. Kung tutuusin, di ba? Kasi tayo nga po ay mga Kristiyano, yung sinasabi natin. Tsaka, ayaw naman na talaga natin na merong kaaway, di ba? And also, kung hindi mo kasi mamahalin, yung mga taong nagtututsa sa'yo or what, anong pinagkaiba mo sa iba? Di ba, saan tayo makikilala ng mga tagasunod ng Panginoon kapag ka what? We love one another. Sinabi po dito, love one another. Kasama po doon yung ating mga enemies. Okay? So, sabi rin po, sa Luke 6:35-36, di ba? Love your enemies. Do good to them. Lend to them without expecting to be repaid. Then, your reward from heaven will be very great. And you will truly be acting as children of the Most High. Kung anak tayo ng Panginoon, given po yan. And also remember, the people of this world, di ba, will not praise or applaud yung salita na binabahagi natin. Kasi nga, people of the world po yun sila eh. Di ba? They will always oppose you. Pag yan na, nagsimula ka na, nagbakasyon ka, aim mo, makapagbahagi ka sa salita ng Panginoon sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, di ba? I-oppose ka talaga. I-oppose po talaga tayo. Ipa-persecute po talaga tayo. Bakit? Di ba? Tingnan niyo po. Nagbabago na nga itong tao na to. Nalaman mo, ay, naging amen yan sa Kuwait. Nakita mo naman ang pagbabago, di ba? Marami kayo nakita change. Pero bakit ayaw? Kasi, the people of the world
kung sino man yung pinaprinsipe ng mundong ito, ayaw yun nangyayaring magandang pagbabago sa buhay mo. Kaya, sureness, meron kang enemy. Pero ano kasi, ang tanong kasi doon, anong kailangan mong gawin sa mga enemy natin na yan? Enemy mo na rin ba siya? Naawain mo na rin, hindi mo na siya mamahalin. Kaya nga pinag-aral natin ngayon. Ngayon, ito naman po sa topic natin na to, why? Bakit kailangan? Una, to be like God. Next, to be unlike sinners. Who love those who love them? Diba? Sa 46, 47 ng Matthew 5, if you love only those who love you, what reward is that for you? Diba? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. Kahit yung mga drug lords, ginagawa yan. Kahit yung mga murderers, ginagawa yan. Diba? So sa Luke 6:32 hanggang 33, no? If you love only those who love you, why should you get credit for that? Even sinners love those who love them. 33, and if you do good only to those who do good to you, why should you get credit? Even sinners do that. And ano pa? Kahit na human nature po kasi natin to eh. Pero, bilang Kristiyano, kailangan partakers din po tayo ng divine nature. 2 Peter 1:4, is it there? 2 Timothy 1:4, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Ephesians 5:1-2, imitate God. Therefore, in everything you do, because you are His dear children, live a life filled with what? With? Filled with, ano? Louder. Love. Next, to overcome evil. Bakit ha? Kailangan mong mahalin ang enemy natin. Next is to overcome evil. Don't let evil overcome you. Romans 12:20-21. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If you are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Meron po kaming game sa Shikaina, yung question and answers. So whenever we go out to Starbucks or McDonald's, but instead na nagsiselfone po kami doon, nagbubuntan po kami ng questions. And of course, yung ibang questions doon are personal, and yung iba, of course, pang church. Ginawa ko po yun sa trabaho just recently, and they enjoyed it. So merong isa doon, ang question is, if there is one question that you can ask Jesus, anong itatanong mo? So, ano yun siya, isang ito, okay? At saka isang taga dito. Okay? So, anong question niya? Nagtataka daw siya kasi sa Catholic school siya nag-aral. Nagtataka daw siya kung bakit binigay mo na daw yung kaliwa, bibigay mo pa yung kanan. Hindi daw niya talaga maintindihan yon. Yung ganong bagay na yon. And then yung isa naman, ang question niya, bakit daw may mga magagandang bagay na nangyayari sa mga masasamang tao? Di ba? Yun yung mga question, di ba? So maganda, di ba? It's open doors para makapagsimula tayo, no? Na makapagbahagi continuously. Okay? Totoo man naman, di ba? And it's a nice question coming from that, di ba? Bakit ibinigay mo na, yung kabila, ibigay mo pa yung ano? Ay, until now, hindi daw niya maintindihan bakit gano'n. Okay? So, tuloy natin, di ba? Sabi po ni, nandiyan dyan kaya yun? Si Martin Luther. Si George Washington, nandiyan, Carver. I will never let any man ruin my life by making me hate him. Ganda, no? Sabi niya, I will never let another man ruin my life by making me hate him.
Nakuha po nyo? Ganda, no? Ganda, kulay blue. Yan ba, kulay blue? Kulay blue din. Favorite ko yan, kulay blue. So, overcoming evil also by doing good. No? Paano mo overcome evil kung gagayahin mo rin, mali din ang gagawin mo, di ba? Kaya nga sabi po ni Sir Martin Luther King Jr., love is the only force capable of transforming an enemy into friend. Di ba? Yun lang yung only force. At dahil nga po, hindi po tayo mapag-isip ng masama, hindi ko po talaga alam na hindi niya po talaga ako gusto. Pero narinig ko yung, marunong ka ba mag-email? Pambihira naman. Yung anak ko nga na bata pa sa akin, marunong mag-email. Ako pa kaya, ako nagturo doon, di ba? Tapos pinag-separate ko yung mga papel. May ko kasi sila mga papel. Kahit na ngayon ay electronic na, mapaprint pa rin po, dami-daming papel. O, papaseparate sa akin by subject. Hali-hali niya ako magbasa. Tapos papaupuin ako dun sa upuan niya, papatingin niya sa akin, papabura niya sa akin yung mga by subject na hindi importante. Hindi ko talaga po alam na hindi niya ako gusto. Pero gusto ko siya. Dahil totoo naman po, kahit na yung tao po natin sa ipis, galing po talaga ako sa kanya. Ang galing po talaga niya, napakagaling. Kahit na hindi po siya doon sa yung sa ngayon na modernong paraan, ako po yung hangang-hanga sa mga magaling sa mathematics. Ang galing po din talaga. Kaya hindi ko po talaga na, medyo nahalata ko na lang po. Yung mga bagay na, yung mga elementary ba tatanungin pa ako kung alam ko daw ba yun, yung ganyan. Kung hindi pala niya ako gusto kasi ang pinanggalingan kong trabaho ay hindi yung level ng gusto nila na naandoon sa kumpanya nila na yun, ano? Okay, so, ayan, gawa na siya. Diba? Gawa na siya. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Love is the only force capable of transforming an enemy into friend. So, nung umalis po yan siya, reaching the age 60 na po siya, di syempre ako mag-deserve nun. Nung letter niya na yun. So, hindi ko rin alam paano i-serve yun dahil kasamahan ko siya sa team. So, sabi pa niya sa akin na naman, masaya ka na. Sabi ko, no sir. Sabi ko, hindi. Hindi po. Mahirap sa akin to. Akala niya rin siguro, inis ako sa kanya. Kasi di ba, inis siya sa akin. Ayaw niya ako, di ba? Pero praise the Lord, nung eventually na nagtagal-tagal, na-prove ko naman po sa kanya na mali yung inis. Akala niya sa akin, siguro na hindi ako marunong, ako na mag-email. Marunong ako Facebook eh, di ba? Bago makapag-Facebook, gawa ako na email. Okay. So, tuloy natin, di ba? So, tandaan natin na yung ultimate goal po kasi natin is to transform our enemies into mga kapatiran natin. Kung paano mo isasama yan. Na maging katulad mo na mayroong Diyos na buhay sa inyong puso. Dahil sabi nga sa Romans 10:1, dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. Iba yan ang gusto ng Panginoon? For us to be saved. Now, tanongin natin ngayon. Paano ko ba mamahalin ang enemy ko, Ate Mitch? Ang dami nitong ginawa sa akin na off. Masyado akong tinapakan ng tao na to. Sinaktan niya ang puso ko, Ate Mitch. Alauna, tatawag. Ate Mitch, ano mo gagawin ko dito? Sinaktan niya ang puso ko. Gusto ko siyang kantahan daling araw na girl. Pero my heart is with them. Because I know how they feel. No? Paano mo ngayon mamahalin yung enemy mo? Number 1 is to bless them. Diba? Very complex to that. How can I bless someone who curses me? Or who have hurt me? Paano nga ba yun? Yan po ay dahil sa pag-ibig na sinabi ni Ate Annabel, kahit patapos na ang Feb month natin, Feb Ibig month, hindi po pwedeng matapos ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Panginoon. Kung na-experience mo talaga ang pag-ibig ng Panginoon, kahit yang hindi ka ibig-ibig, matututunan mong mahalin. Kasi makikita mo ang sarili mo sa Kanya. I was like this before. Hindi naman ako worth it eh.
Pero nilinis ako ng Panginoon. Justified. By blessing them, this is a command ng ating Panginoon, di ba? Ni Paul at saka ni Peter. Sabi nga po, di ba, yung sa 44, paulit-ulit po tayo dyan. But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. Sa Romans, bless those who persecute you. Don't po curse them. Pray that God will bless them. Have you tried doing that? Have you tried doing that? Di ba, konti lang sumasagot? Kasi mahirap po talaga eh. But, subukan nyo. Hindi lang po tayo dun sa malaking treated mag-test me doing this. Subukan po natin. Ang sarap sa pakiramdam. Promise. Napakasarap po talaga sa pakiramdam. 1 Peter 3:9, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults with people who insults you, di ba? Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. Yun ang sinabi sa atin ng Panginoon. Ay, nasa Biblia po yan, ha? Ay, basahin po natin sa mga sarili-sarili nating Biblia. So the word bless there is speak well. Mean to speak well, di ba? So, next is by doing good to them. Bakit? How can I love them, Ate Mitch? Na bless them. Try mo lang. Kasi hanggat di mo nagagawa, hindi mo, subukan mo kasi muna. Hanggat di mo magagawa, di mo malalaman. Gagaya na lang po sa mga mission. Diba? Hindi mo maintindihan po talaga yan, bakit tayo nag-ano mission, bakit pinapakita ni BJN dito. Hanggat di mo natatry, you will never understand. Maaaring, oo, you share, nagbibigay tayo or what, pero part of your heart doesn't understand. Ba't kailangan pumunta ka doon? Ba't kailangan may October na, may monthly pledge pa, na mission? Hindi po ba? Try nyo po kasi muna. Meron po tayo pinamimigay na form, di ba? Ano nakalagay doon sa form? It's either you will pray for GMPI Church or magsama ka sa mission. But I'm telling you, if you will join sila BGN sa paghandaan niyo po. Kasi sabi ko po sa inyo masasaktan po kayo kapag hindi na paghandaan. Sabihin niyo, bakit ganun lang ang ko? Di ba, ang nai-offer ko sa kanila? I-experience po natin by doing good to them. Ay, kanina pa pala siya bumababa, no? Kala ko parang lang ako. Exodus. It is taught in both covenants. So, Exodus 23, 4-5, if you come upon your enemy's ox or donkey that has strayed away, take it back to its owner. Take it back to its owner, ha? If you see that the donkey of someone who hates you has collapsed under its load, do not walk by. Instead, stop and help. Stop and help. Dito po sa Kuwait, pag nasiraan ka dito sa kalsada, alam niyo ba kung sino unang tumutulong? Sino? Ha? Ano? Police. Aside from the... Okay, police. Ano ang mga police dito? Ano sila? Taga dito, di ba? Ang una pong... I don't know from your experience. But from my experience, ever since, ang unang tumutulong po dito is them, the locals. Sila po talaga. Mag-spend pa talaga yan sila ng time hanggang sa mag-traffic. Kasi yung iba Marites. Pishe. Stop and help. And plus yung Matthew 5:44, Luke 6:10, 6:27, I mean. Next, yung Galatians 6:10, therefore, whenever we have the opportunity, whenever you have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Next, which has the potential of transforming yung enemies. If you do good to them, meron yung potential to transform your enemies. Okay? So yun, eventually, nung medyo huli na, okay na si Michelle. Pinili niya ako sa lahat ng mga ka-staffmate ko namin. Please, before you give the paper, Arabic paper to Michelle, translate it. Walang problema
note doon, ita-translate na ko ano yung tungkol sa subject na yon. Eh, meron naman po akong translator. Pero buti na lang, pinadali niya. Naka-translate na kaagad, di ba? Kasi even the names, no? Nakalagay na yun. Matic English ang pangalan na inilalagay. At saka binili po talaga niya ako. Noong tao sinasabi ko po sa inyo na yun, binilinan niya ako, Michelle, you have to do this, ganito, ganyan, for my own good. So, thank you, Lord, di ba? Salamat naman po. So, ano sabi niya sa Proverbs 25, 21 to 22? Ayan, nandiyan dyan. If your enemies are hungry, give them food to eat. If they are thirsty, give them water to drink. You will heap burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. Ang Panginoon ang magre-reward sa inyo, sa atin. 2 Kings 6:22 to 23. Of course not, Elijah replied. Do we kill prisoners of war? Give them food and drink and send them home again to their master. So the king made a great feast for them and sent them home to their master. After that, the Aramean raiders stayed away from the land of Israel. Next, ano pang pwede mo magawa? Eh, i-pray mo. Pag-pray mo, pinapag-pray ko po talaga yun siya. Si Abu Karim. Marami naman kasi Abu Karim, so I can say that. Si Abu Karim. Bago ako dumating na, pinapag-pray ko, pati yung computer ko. Lord, I pray for my computer, yung mga filing cabinet ko na yan. So, praise the Lord, di ba? Kasi yun ang po ang turo ng ating Panginoon. Pray for them. Paulit-ulit tayo dyan. Sa Matthew na yan. Matthew 5:44 na yan. Tsaka sa Luke 6. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Naandyan po yan sa salita ng Panginoon. Hindi po yan yung sinabi lang ni Michelle o ng inyong mga pastors. As Jesus and His disciples exemplified din po, di ba? Sa 23:34 po ng Luke, Jesus said, Father, forgive them. For ano? Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Biruin mo, ang Panginoon nga din eh, ganoon eh. Ano ba tayo? Bakit hindi natin yung gagawin? Tagasunod ba tayo nino? Tagasunod ka nino? Ni Jesus. Siyempre po. Kung hindi mo gagawin yan, tagasunod ka nino? Yun na nga. Tagasunod ka niya? Hindi, di ba? Ayaw mo, no? So, lastly, meron pa pala dyan, no? Yan ba yun? Don't repay evil for evil. Nabasa ko na yan siya kanina. So, sa last po natin is yung active goodwill po natin, which is the meaning of love, agape. Praise God, meron po tayong church dito. Ang pangalan po ng church natin, isa sa church po natin dito sa FLCC is agape. Diba? And this word love is beautifully described ni Paul sa 1 Corinthians. Yan o. Love is patient. Love is kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Hindi daw po ganun ang love. Napakaganda, di ba? It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. Prophecy and speaking a known language and special knowledge will become useless. But what? Love will last forever. So, sinong nagsasabi sa inyo na walang forever? Ay, nagugulat ako. Minsan kasamahan pa natin dito. Ipopov. Wala daw forever. Sana all? May ganun po sana all? Sana all daw may forever. Abay, syempre, may forever po talaga. Bakit di mo alam, kapatid, na mayroong forever? Kaya nga po, wag po tayong makiayon sa mundo. Dahil ayun ang sinasabi ng mundo, na walang forever. Pero meron. Meron? Meron. Meron pong forever. Tama ba yun, Mike Constantino? May forever ba tayo? May forever siya. So, conclusion po tayo. Meron nga
nga palang isang question din ko, no? Bago po tayo mag-conclusion. Kaya conclusion eh. Bakit? May question pa nalalaman to si Mitch. Paano daw po, kunyari, may isang tao, kunyari ito si Hungry Syrian. Vlogger po kasi ako, pasensya na. Kasi Hungry Syrian, Wanderer, nagsarado na po yung kanyang Korean store. At yung isa sa ano po niya doon kasi napagnakawan din siya ng sarili niya mga staff. Okay? Isa po yun. Paano po kung ganoon, di ba? Pinagnakawan ka ng sarili mong staff. Siyempre, anong tawag sa gano'n? Anong tawag sa gano'n? Yung kailangan may gawin sa'yo. Anong tawag sa gano'n? Ha? O kunyari, sa police, kasi you have to serve what is due you. Okay, no? So, paano gano'n? Paano kung humingi sa'yo ng tawad? Sir, Hungry Syrian Wanderer, I'm sorry. Because for family, needs lang, blah, 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 blah. Anong gagawin niyo po kung kayo si Hungry Syrian? O, ikaw, anong gagawin mo? What you will do? Humingi sa'yo ng tawad, anong gagawin? Papatawarin, di ba? Libre po kasi yun ang pagpapatawad. Ngayon sabi niya, oh, thank you sir for forgiving me. Can I go back to duty tomorrow? Ano sagot mo? Yes or no? No. Why? Contradictory ka naman Ate Mitch eh. Forgiven na nga eh, di ba? Because forgiveness and trust is two different words. And magkaiba po talaga yon, hindi lang sa spelling. Trust is you have to earn number of years of obedience bago maibigay sa iyo yung trust. So, kasi meron naman may mga supupong ganyan. Akala ko ba, love your enemy. Humingi ng tawad sa'yo, pinatawad mo na. Bakit ayaw mong ibalik sa trabaho? Ayun po yung kasagutan doon. Magkaiba po yung forgiveness and yung trust. So, in conclusion, sabi po dito, di ba? We are commanded to love our enemies with an act of the will. So, we have to display active goodwill towards them. That is agape love. Blessing them, doing good to them, praying for them. Mahirap po yan. Pero kung na-experience mo na ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo, ako, ay dati rin pong kaaway ng Panginoon. Magagawa ko po ito by God's grace. Mahirap? Yes, mahirap. Pero kung isusuko mo yan sa Panginoon, Lord, bahala ka na po. Magagawa po natin. Sa grasya ng Panginoon. Okay? So, I would like to end dito sa verse po na ito from Titus. Nandyan po ba? Okay. So, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Now, are you accepting the challenge to love your enemies? Ano? Amen, di ba? Mahirap po. Hindi naman po ako nag-ano. Mahirap po yan. Mahirap. Pero alam niyo po, pagka sinimulan niyo po, kumbaga ano tawag sa ganun? Pag sinimulan niyo na, kasi, di ba, you have to take the initiative. Basta simulan mo lang po. Ganun pala yun. Ganun lang pala, no? Di ba? Especially pag inisip mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Okay, so, once again, maraming salamat po sa pakikinig, even sa ating mga nasa live stream. Kung nasaan man po kayo, maraming salamat for joining us. Lagi po tayong merong gawain na ganito kung saan lagi po natin kabahagi kayo. Nandito man po sa Kuwait or wala. Let's pray. Father in heaven, maraming salamat po. Sa oras na ito, na kami po'y nagkasama-sama upang maitanim po ang salita nito sa aming mga puso. Yes, Lord, it is hard. Mahirap po. But
By your grace, tulungan niyo po kami magawa kami noon to love our enemies. Thank you so much, Lord, sa lahat. Hindi po namin po talaga alam pa paano makapagpasalamat sa sobrang dami na ginawa niyo po para sa buhay namin. Na dati rin po kaming naging kaaway niyo, Lord God. But, sobrang mahal niyo po kami. You send your Son para tubusin po kami. And I pray, Lord God, na sa mga kapatid po namin na meron pong mga unspoken requests. If it's your will, let it be, Lord. Sa mga kapatid po namin ngayon na meron pong pinagdadaanan, nangangailangan po ng trabaho, ng visa, financial breakthrough, sa kanilang mga relational problem, Panginoon ko, I pray na masumpungan po nila ang tamang kasagutan. Dalangin ko rin po na maintindihan po nila kung ano po yung reason na pinagdadaanan po nila mga bagay na ito at maalala po nila na meron pong Diyos sa buhay na nakikinig at tumutugon sa aming mga panalangin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.